Magbabawas na po tayo doon ng the owner, requirements the owner yan. Yun yan sa likod. Lalagyan natin. Form white, then ito yung ngayon malinis na. CR. Bali yung partition po nito mga box dito siya. Ayan na po yung final color niya, gray. Ano po yung cabinet sa CR. Ayan. Pinag-cash out tsaka laundry dito. 2x4, tapos no header AC. So itong ano mga boss, ang linis. Yun yung linis yung tingnan. Yun yung tiles. Tulad dyan sa loob ha. So ayan. Konti na lang dito actually mga boss, sa pintura na lang. Pina-finalize. Sa Monday po, umpisan ko na ito. Pilihan na po ito. Ipinis nila. Good morning. Ayan na mga boss, another day, another build. Shout out Cesar Villaflor. Ayan mga boss. Ang lakad pala natin ngayon is sa Olongapo project po tayo. Update po tayo sa Olongapo project. Ayan, malapit na po siyang matapos. Halos konti-konti na lang po yung gagawin doon. Baka this week magbabawas na po tayo doon ng mga tropa doon. So yun, shoutout kay Ate Joy tsaka kay Kuya Ray Esteban. Ayan, kape muna tayo bago tayo lumakad papuntang Olongapo. Tapos kasama ko pala si Poy Poy para po makompleto na po yung mga windows and doors, sliding door doon. Ayan na, zero na lang yung gagamitin namin. Nakakarga na rin yung mga materyales na ilalagay doon. Kasyagin eh. Halika, ako kayo na. Muna ka. Ayan, nandito na tayo. Olongapo. Ayan, nandito na tayo sa Olongapo. One story residential. Ayan po, update tayo. Medyo masukal pa dito sa harapan. Ito po yung ating mga debris. Limited lang po yung space, kaya dito po natin tinambak yung ating mga gamit na hindi na ginagamit. Yung iba pwede na namin iuwi dito kung hindi na gagamitin. Walang kamatayang tilapia. Pila na rin tilapia mo, kaibigan? 12. Kulang yan no? Dagdagan na lang natin. Ayan mga boss, ito na po yung kanyang final color. Ganyan po palang color niya is ito sa wall na to, paper match ang kulay na yan. Tapos itong sa ibaba, gray delight. Yan, syempre Davis. Sun and rain, elastomeric paint. Maganda pong gamitin yan sa exterior. Ayan, ito po yung paper match and then gray delight. Tapos yung mga molding, ito white lang po yan, which is elastomeric din yan. Tapos ito na yung ports. Then itong kanyang railing, gray. Ayan, halos konti-konti na lang po dito. Ayan o. Hindi pa nailagay yung ilaw dito, so ako na lang maglalagay. Si Utol kasi nasa kabilang project.
So wala pong electrician dito ngayon. So tayo muna yung magiging electrician ngayon. Lalagay ko na para makita na natin. Ayan, itong sa loob niya, itong kulay niya is off-white or ano siya, parang ay touch of gray. Ayan mga boss, mapapansin nyo, ayun yung white, yung siling white po yan, plain white lang. Tapos ayun yung wall na touch of gray. Ito na po yung mga install namin ngayon, mga aluminum window, brown. Tapos yung salamin niya, yung glass po na ginamit namin dito sa bronze. Hindi po siya reflective. Ayan, ito yung master area, ay master bedroom. So dito wala pa tayo dito. Center light. Tapos medyo marami pa. Ayan, mayroon pa mga dash or alikabok sa PVC ceiling. Ayan. Pagka po nauna yung PVC ceiling, for example, nauna siya install and then magliliha, mag-aalikabok, sigurado po magkakaganyan, magkakaduming ganyan. Kung saan mapapansin nyo, sa may metal paring siya halos dumidikit, para meron siyang metal composite na namamagnet ng metal paring yung dash or yung alikabok. Yung alikabok na may metal composite magnet, nagmamagnet. Ano? Sa may training dun siya visible eh. Ay mahaba na yan. Yan po yung training niya. Doon. Tapos itong mga switches, pinalit lang po namin ng dark gray, which is ano ni owner, requirements ni owner yan. Yung dating nilagay ko rito is white. Tapos na change plan, gusto ni owner is dark gray. Or actually black nga yung gusto nila, pero wala pong black. Pero ayos din naman, ano din naman po siya, para din siya naman black. Ito na pala yung island dito sa kitchen. Ayan, ito po ang island na to. Ang sukat ito ay 3 by 6 feet pa rin na. 3 feet by 6 feet. Ang lalagyan din po ng countertop to na granite. Saka yung kitchen na yun, para maisabay na rin. Hindi ko pa kasi pinagawa yun, gawa nang hindi pa tapos ito. Pero ngayon okay na. So pwede nang lagyan ng countertop ito, para may sabay na sa installation ng countertop din ng kitchen. And then ito lang po to, pinabrigate lang namin dahil tapasan yan. Working table lang po yan. Mamaya papalinis ko ito, papaano natin, papapwesto natin para makita ko yung space na ano pa rito. Luwang ng space niya. Ayan o. Ayan. Maliwanag po siya pagka dito ka sa loob. Pero sa labas, medyo ano siya, hindi siya visible sa labas din naman. Pagka bronze. Ayan yung salamin na bronze. Bronze mirror. And then sa likod, ayun sa likod, halos sa preparasyon na rin sila. More or less next week. Tapos na rin po dyan. Sa linggo na lang. Ito na yun yung kanyang eaves. Yung ceiling niya sa eaves, sa PVC panel po yung nilagay ko dyan. Which is maliit lang po kasi yan to. Pwede na po dyan. PVC panel. Ayan, ang ganda o. Mamaya, bababa tayo dun. Ayun na po yung common CR ng mga kwarto rito. Dalawa po yung kwarto rito. Ito yung isa kay Kuya Edgy, tapos yung isa sa anak niya ata. And then meron silang meron silang laundry area tsaka kitchen area, CR, tapos meron silang maliit na living area. Ayan, mga store na yung mga pinto. Ito rin yung mga lock set. Black ang requirements ni owner, or ang gusto ni owner dito, black the doorknob. Tapos 8 feet po yan. And then yung kulay ng mga door is matte. Ganon din sa door jamb. Itong door jamb na ito mga boss, yakal po yan, yakal wood, hardwood. Ayan. Halos ganito po yung ina-apply ko sa mga proyekto namin. Puro yakal wood. Ayan. Ang ganda ng pagka-aspe. Hardwood po yan. Hindi po pinakain ng anay yan. Hindi yung grouting na lang dito. Ito yung common CR. Tapos by next week siguro prepare ko na rin yung mga water closet para ma-install na rin po dyan.
shower. So ililista natin ngayon yung mga kailangan pang materials na install po rito or i-apply dito sa project. Ayan, ito yung kitchen area, ang lawang niya, and then dito yung location kung saan po yung dining table. Ito po yung ilaw. Ayan. Simple lang naman po ito. Black. Ito lalagay natin. Yeah. Para ma-install na. Kada araw may simula, may plano sa kamay. Lakad sa seat kahit tirik ang araw, ulan ang sabay. Rexlab Construction, to ang aming daan. Bawat hollow block, bawat bakal may kwento't laman. Hindi lang ito trabaho, to'y pangarap na buo. Kada buhos ng semento may pangakong totoo. Sa bawat Construction, tara na't sumalo. Drone shot mula sa taas, progress na mabilis. Kada floor kita mo na, di lang basta business. May tinbag, may pamilya, kahit nasty ang mata. Dito sa vlog na to, damang-dama ang gawa. Blueprint sa papel, pero puso ang batayan. Kaming mga gumagawa sa likod ng Ayan mga boss, ayan po siya. Simple lang yung ilaw pero napakaganda. Black. Tapos ang kagandahan niyan, tricolor po siya. Ayan, pwede siyang white. Pwede siyang white. Warm white. Then kanyang daylight. Ganda. Simple lang yung ceiling pero napaka-elegant po niyang tingnan. Ganda. Okay. Ayan na po yung mga bintana. Owning. Owning. Para mailagay na lahat yung mga bintana. Pagka lagi po kasi umulan dito, parang hindi na rin pumasok yung tubig. Ayan, ito yung 2-bedroom dito. Ito yung pumaliit na living area. Ito na para sa pintura. Ito yung kwarto. Sakto lang. Sakto lang yung kwarto. Ganda. Yan.
Ayan, nung last punta natin dito mga boss, halos nagmamasilya pa lang sila dito. And then dito, hindi pa naka-flooring. So ngayon, malinis na. Tapos ito na po yung kanyang CR. Maluwang po yung CR niya. Dito meron siyang lavatory dito. Yung ilalagay na pinto rito is aluminum. Then, yung kwarto isa ang PVC panel. Ito yung kanilang kitchen area tsaka laundry. And meron po tayong abang na power supply dyan. So, ito yung kanilang magiging labahan. Ayan, halos dito na lang sa harapan naman po yung medyo hindi magandang tingnan. The rest sa loob, okay na po siya. Napalinis ko na po ito. Yung tambak na to, bali pinapatambak ko na dun sa may likuran para po maumpisa na rin pong ipabricate or gawin yung gate. And then napinturahan na rin po itong harapan. Saka itong sa may gilid, dito sa kanyang may firewall. So ito, waterproofing muna yan bago natin ipatakan ng skim coat. Gate. Malawa naman po yung yung gate niya. Makakapasok naman yung sasakyan. Ayan mga boss, kain muna tayo. Ang ganda-ganda oh. Ayan yung bintana. Sinis na lang. Pagka may bintana na po ito, so makakapag tayo finish tulad nito. May bintana na, so hindi napapasok yung tubig. Makakapag-finish na tayo. And then pagka na-finish na, so yan, close na para may natatapos na po tayo. Tulad dito rin, halos okay na rin po rito. Kulang na lang dito yung kanyang center light. Tapos dito sa CR, bali yung partition po nito mga boss, dito siya. Ayan, tapos meron siyang vanity rito, water closet, and then shower area. Ayun na rin po yung bintana niya. Tapos yung mga shower, ayan, nilista ko mamaya para hindi ko na makalimutan, para ma-ready ko na rin. Tapos yung mga cooktop pala dito, yung pinabibili nila Kuya Ray tsaka ni Ate Joy, yung cooktop tsaka yung range hood. Ayan, range hood po, dito ilalagay yon. Dito po kasi yung kalan. So, tingnan natin. I-remind ko lang po yung owner. Kain muna, kain. Salamat tayo naman. Tapos mamaya silipin natin yung sa may Alcala kung ano po na update dun sa Pangasinan project. Silipin natin sa CCTV. Pero tilara. Tilara. Hindi naman. Talapia. Maganda lang eh. Bago kumakain ka po kami. Yan kamangan. Oo, tulong boss. Wala ko yung kamangan. Wala ng pinggan. Ben, pinggan. In light. 1 2 3 4 5. Yan, meron pa po siyang dyan. Design, ayan. 2x4 na nakatayo. And then, pipinturahan din po ng ng wood look. Parang ganito. Parang ganito. Oh, Bilibya. Okay. May bintana na. Owning.
Ganda oh. Feet po yung ano, taas ng header 8 feet. So itong height itong bintana na to 150 yung taas niya. Tatambak na rin sila dito. Ayan, dito naman tayo sa Lubao. Pauwi na po tayo. Dadaan lang po tayo dito sa Lubao. Malapit na. Mga kawaipon. Ayan mga boss, sila owner. Meron kami pinag-usapan ngayon lang. Ayan. Ang ganda oh. Sila Ate Eli, si Kuya Ed, saka si Ate Milu. Ang ganda. Ayan na mga boss, ang linis. Yun yung perimeter fence, meron na pong final. So umpisa na po namin yun. Siguro magle-layout na kami by Monday. Kukunin ko lang yung ano kay architect yung design, yung detalye. So ayun na. Ganda, ang linis. Ang linis yung tingnan. Ngayon natanggal po yung mga scaffolding. And then sa tiles dito sa garage, meron na rin po sila napili. Ayan, hindi po kasi ako nagde-decide. Binibigyan ko lang po sila ng option na pwedeng ilagay, and then sila po yung pipili. Hindi naman po syempre sa kanila po bahay to. Hindi naman ako yung titira. So sila na yung magde-decide kung ano pong gusto nila. Para for example, nilagyan ko ng tiles na hindi ko sinangguni sa kanila, so hindi nila gusto, siyempre ako po yung sisisihin. Mas maganda po sila na po yung mag-decide sa tiles. Tulad dyan sa loob, halos lahat naman po ng tiles dito na nilagay namin. So si owner po ang pumili ng mga yon. Lalo na yung dito sa may ibaba, yun po yung medyo pricey na tiles. Bawat isa po nun, isa 1,100 or 1,1. Isang 60 by 120. Pricey. Ayan, ang ganda. So ayan, dadaan lang tayo dito para sa ano din nila, update ko lang yung mga ginagawa pa rito. Konti na lang dito actually mga boss, sa pintura na lang pina-finalize, and then yung mga maliliit na detalye na hindi pa pwedeng i-turnover, so kailangan pang ayusin. So ayan mga boss, malapit na. Ayan o, ang ganda oh. Napakaliwalas din, napakaganda. Sa Monday po, umpisan ko na to. Pagka po kasi ginawa to, walang makakapanik dito sa second floor. It's either na maglalagay po ng hagdanan doon, access papunta ron, doon sa may balcony doon. Ay, dahil yan na po to, pipinisin na. So kaya nahuhuli po yung hagdanan na yan. Siya. Ang ganda. Sabahan niyo po pagka yung pang ilaw na ilalagay namin. Ayan, dito, doon, tsaka sa tatlo to. Alright, tara, let's go. Tara, let's go. Ayan na.